Bahay Binurong. Sobrang ganda. Pabalik na kami. Then punta naman tayo sa next destination. Ito yung Green Lagoon. May bumababa po talaga dito. Oh, meron din. Ano nga pa, yan pa, high tide na. Hindi naman mas pa ano yung lagoon din. Dapat yan, low tide pa. Dapat maaga. O ano. Timing lang na pa low tide sila. Pero ngayon po high tide na yan. High tide na. Welcome to Gigmoto Falls. Doon kami galing kanina, tapos tinawid namin siya dito. Parang mas maganda itong liguan. Ito, kasi mas kampante yung ilog. Ay, ano? Tinawag kong bahay. Dito ang dalahan ng mga bata. Ang natira. Dito ang kainan. Bahay daw na kanin, ulam. Grabe yung artist. Mga pangalan. Bahaw. Kasi yung pagkatapos ng fiesta, Mga tirang handa. tirang handa dito, picnic. Bahaw. Baka po na-istorbo. Na-istorbo na. Galing taas. Ito daw ay Bahaw Falls. Sabi ni Kuyang tour guide, kapag daw tapos ng fiesta, yung mga tira-tirang handa, dito nila dinadala. Parang dito sila nagpipiknik. Ang dala nila yon, yung mga tira-tirang handa galing fiesta. Witty ng Bahaw.
So time check 12 noon. So andito na ulit ako sa room ko. Hinatid ako ng tour guide ng mga 10:30 ng umaga pabalik dito sa Puraran Surf Resort para magpahinga and mag-lunch na din, kasi yung susunod naming pupuntahan, mas maganda daw siyang puntahan kapag hapon, so or mga palubog pa sunset. So babalik si kuya mamaya para pick upin ako ng mga 4 PM, then pupunta kami dun sa next destination namin para sa day 1 ng tour dito sa Catanduanes. So yun, nakikipag-usap ako sa mga tour guide, yung tour guide ko sa Binurong Point, and then si kuyang tour guide ko sa day 1 tour, and sobrang dami kong nalaman regarding sa probinsya, kung gaano sila ka-resilient pagdating sa mga bagyo, kasi alam naman natin yung Catanduanes is daanan siya talaga ng bagyo. And I think nung tinanong ko silang dalawa, yung pinaka-memorable para sa kanila is yung bagyong Rolly 2020, di ako sigurado. Kasi yun daw talaga yung medyo madaming damage na iniwan dito sa probinsya ng Catanduanes. And sobrang babait ng mga tao dito, sobrang maasikaso, at lahat ng pwede nilang i-share sa'yo tungkol dito sa probinsya, kung gaano kaganda yung probinsya na to. So masaya na nakarating ako dito. Matagal ko ng plano talaga na pumunta dito sa Catanduanes, especially nung nakita ko yung Binurong Point. So isa talaga yun sa mga gusto kong puntahan. And sabi rin naman nung mga tour guide na Binurong Point talaga yung isa sa magandang puntahan na tourist spot dito sa Catanduanes. So, papakita ko sa inyo yung view. Ayan yung view from balcony ng Cabana. And nagtanong din ako about sa pwedeng pasalubong or iuwi sa Manila. Usually yung mga sinasabi nila is yung suman latik nga, and yung ano nga to, pili nuts. Yun yung sikat dito sa Bicol or sa Catanduanes. So bukas yata yung punta namin sa pasalubong center. So titignan ko doon kung ano yung pwede kong iuwi sa bahay. Yung tour ko pala is 1,500 per day. Ilalagay ko yung FB name nung tour guide na kinontak ko. Nalaman ko kanina na meron palang 360 tour. Yun yung sinasabi ni Kuya kanina, na parang malilibot mo yung buong probinsya. Pero parang mga 10 hours ata yung tour. So sabi ko hindi na siya pasok kasi 2 araw lang yung tour ko dito bale sa Catanduanes, kasi Friday uuwi na rin ako pa Manila. Pero yung Binurong Point talaga yung pinaka, for me, pinaka magandang lugar na isa sa pinakamagandang lugar na napuntahan ko so far, kasi especially kapag pa-sunrise. So pumunta pala kami doon, bale pinick up ako dito sa hotel ng 5 AM, then siguro mga 20 minutes yung travel time from here papunta doon sa parang drop off ng Binurong Point. Pagdating doon, nagkape muna ako, then nag-start na kami ng trekking. Yung trekking depende sa pacing, so mga nasa 25 to 30 minutes bago ka makarating sa mismong sa Binurong Point. So pagdating namin doon, pasikat na yung araw, which is napakaganda. And also nakaka-amaze na makita yung
na makita mo yung Pacific Ocean. Welcome to Balakay Point. So, time check 4:50 PM. Dito ako ngayon sa Balakay Point. Dito sa Paras, Catanduanes. So, hindi ko alam kung kita sa video, pero yung may maliit na bato doon, yun yung Pilong Point. Ito yung clip niya. Para na rin tayo nasa dulo ng Pilipinas kasi Pacific Ocean na to. Yung itsura niya parang Batanes. Naalala ko yung Batanes doon. Ito yung itsura niya. Sige ka na to. So, kuha ko sa inyo, i-book nyo na to. Punta na kayo dito sa Catanduanes kasi sobrang ganda. Nakaka-relax. Kita sa tuktok. Hello. Okay, so pabalik na ako ng Cabana and that ends our day 1 tour. So bukas ulit the next day. Good morning guys. This is day 2 of our Catanduanes trip. This is our last tour
kasi bukas uuwi na tayo ng Manila. Lalagay ko dito yung mga pupuntahan nating tourist destination. So, abangan nyo mamaya, ha? Breakfast muna tayo. Call time bali namin is 7:30. So, meron pa akong ilang minuto para makapagkape muna bago mag-start yung tour. Let's go. That's the beach. First stop is Bato Church.
So our next destination is Maribina Falls. May bayad na, ay may entrance pala na 40 pesos. Lapit na tayo. Okay, so yun muna. Gustuin ko mang maligo, pero ito pa lang yung pangalawa sa mga pupuntahan natin ngayong araw. Kaya hindi pa ako pwedeng magbasa. Pero sa buong tour simula kahapon, pangatlong falls na natin to. So napakaraming falls na pwede nating puntahan kapag bibisita kayo ng Catanduanes. Mamangal Beach. Ba tayo? Meron siyang entrance na 10 pesos sa adult, 5 pesos pag bata. So, tayo sa beachfront. Medyo kampante yung dagat dito. Kaka-relax dito. Sobrang babaw ng dagat o baka low tide pa lang sa panahon na to kasi may nakikita akong tao doon sa malayo na nakatayo pa siya. Ayun, parang may nangingisda doon sa part na yun. So, baka low tide. So, yun lang. Hindi ulit tayo maliligo dito. Though meron akong dalang pangligo. Pero, again, pangatlo pa lang to sa
destination natin ngayon. So baka sa ibang beach na lang siguro tayo lulublob. Pero maganda dito mag-swimming. Tahimik. Mura yung entrance. So pwede kayo mag-picnic. So, yun. Bayad ako ng 10 pesos. Actually 20 yung binayad ko, pero wala kasing barya si kuya, so binigay ko na. Alright, so next destination tayo. Let's go.